Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, magandang gabi sa inyo. Gabi na naman ng linggo. At bukas ay Monday na naman, Jimba. Ang bilis ng araw at mga susunod na araw mga susunod na linggo Miss Universe na, Jimbo. Nakakaloka ito. Pasensya na kayo sa aking hair Kailangan ko na magpagupit, di ba? Sabog-sabog na siya. Hindi ko na siya maayos sa maayos. Pero gusto niyo bang ating mikropono? Jimba, yung ating mikropono talaga namang pangmalakasan, di ba? Alam niyo naman kung ano yung mga pinagdaanan niyan. Ang daming mga bunganga ang bumuga sa ating mikropono, di ba? During Miss Cosmo at syempre ng Miss Grand International 2024, di ba? Di ba? Totoo yan, di ba? Ang daming ano dyan, ang daming beauty queens from different countries ang talaga namang lumamon ng aking mikropono, di ba? Nakakaloka ito, ayan. Kaya ang ating mikropono ay talaga namang winner na winner sa mga kaganapan sa mundo ng pageantry nung last year, di ba? So, ayun, charito. Anyway, ayun nga no, umpisahan na natin ito. Ang Miss Universe organization since yesterday, ayan, nag-release na sila ng official statement na eto nga igaganapin sa bansang Thailand, di ba? After ng mga espekulasyon, di ba? At syempre nahulaan talaga, di ba? Na-predict natin na i-host nga ito sa Thailand kasi last week pa lang nag-post na ako. Wala naman akong source pero ano lang, feeling ko lang, no? So ayun nga sa Thailand nga at marami mga Pilipino and of course different countries all over the world, di ba? Na talaga namang super excited dito sa Miss Universe 2025 na gaganapin na naman sa Bangkok, Thailand. At ang huling nanalo dyan na nag-host sila noong 2018 ay si Catriona Gray. At talaga namang nandyan din tayo, di ba? Meron ako mga resibo. Alam nyo yan, di ba? Hindi basa-basa ang aking resibo, di ba? Pang Vogue, di ba? Ang aking mga aurahan doon. Di ba? Dito! Lande. Anyway, eto na nga, no? So, ngayong araw na ito, nag-release sila ng kanilang post. At ayun nga, pinakita doon na kung saan-saan yung mga lugar na pupuntahan ng Miss Universe 2025. Nandyan ang Pattaya, nandyan ang Phuket, at ang Bangkok. Di ba? Nakakaloka ito. At syempre, ayan na, no? Saan pa naman gaganapin ito? Syempre sa Bangkok, di ba? Anyway, gaganapin ito, ibig sabihin yung lugar ng Miss Universe, yung competition, no? Sa, ano ba yun? Impact. Ayan, Impact Arena. Ayan, di ba? Kung saan ginanap ang Miss Universe 2018, talaga namang kung pag nandun na tayo ng ano ng Miss Universe, no, pag nandun na tayo next year, pag nandun na tayo this year, parang it will bring back a lot of memories, di ba? Ni Catriona Gray, di ba? Kaya sana yung Miss Universe Philippines organization ay talaga namang humanap ng talagang pangmalakasan, di ba? Para dito sa Miss Universe 2025. Hindi naman kailangan katulad ni Catriona Gray. Siyempre, iba naman si Catriona Gray. At saka yung mga kandidata natin ngayon sa Miss Universe Philippines, iba-iba na naman, di ba? Kumbaga, maraming malalakas ngayon from baguhan to mga veteran. Sana ang Miss Universe Philippines ay talagang makapili, makahanap, magkorona ng karapat-dapat na ipangsabak natin doon sa Thailand, yung pangmalakasan, di ba? Ayokong isipin na yung Thailand is our lucky charm kasi depende yan Depende talaga yan sa destiny, no? Kung para sa'yo, kung hindi para sa'yo, no? But naniniwala ako kailangan ang kandidata natin ay hindi lang puro ganda, hindi lang puro magaling kumuda, ganyan-ganyan. Kailangan complete package ito. Maganda at kumukuda, di ba? At saka sana
pangmalakasan talaga 'no, kasi hold na sa height na 'yan meron namang inclusivity pero ayun na nga 'no, ang mga nakikita-kita ng mga pageant fans, ang mga gusto ni Raul Rocha, 'di ba, at saka ni Halu the Universe ay talagang matatangkad, 'di ba? At hindi naman maikakaila sa inyo na marami sa mga kandidata natin ngayon 'no, sa mga nakikita na natin ngayon sa official, roster ng mga candidates 'no, yung mga official confirmed 'no, na merong hindi katangkaran, 'di ba? Meron ding mga talagang matatangkad at talaga namang magaganda rin at mukhang malalakas din, 'di ba? Magaganda at kumukuda, 'di ba? So sana ang makoronahan ng Miss Universe Philippines Organization, hindi man Triona Gray, pero yung tipong ilalaban tayo ng bonggang-bongga, 'di ba? Sa Miss Universe. Kasi siyempre, kung iisipin mo, kahit nasa Thailand 'yan, baluarte natin 'yan, 'di ba? Kumbaga sa Asia, yung Asia, buong Asia, baluarte ng mga Asia, 'di ba? At parang feeling ko, parang baka sa Asia ang mananalo sa Miss Universe, 'di ba? Parang feeling ko yung chay-chay, charot. Feeling ko ibibigay na talaga sa kanila, lulutuin na ng bonggang-bongga, charito. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo naman, sino lang ba yung malakas sa Asia, 'di ba? Thailand at saka Philippines. So kung ngayon, kung makokoronahan ng ibig sabihin kung ang kukuhanin nilang, Miss Universe ngayong taon is from Asia, parang maiisip mo it's between Thailand and Philippines, 'di ba? Puwera na lang kung magpadala ng talagang pangmalakasan ang mga Indo, ayan, gusto nga daw nila si ano, si Ketut, 'di ba? Ketut Parmato Julia Street, 'di ba? Pangmalakasan daw 'yon. At saka si Harashta, ayan ang supranational 2024 from Indonesia, ayan mga naiisip nila. And siyempre nandiyan din yung mga Vichin, 'di ba? Nandiyan din yung Myanmar and Malaysia. Ayan, Malaysia kumbaga rising ano rin 'to, 'di ba, parang mga rising stars din, 'di ba, sa mundo ng pageantry and of course nandiyan din ang India, 'di ba? So kumbaga parang kung ang nakikita ko kasi parang iniikot nila yung corona 'no, parang nagkaroon sa Latin America and then nagkaroon sa Europe. Baka ngayon ang trip naman nitong organization, sa Asia na, 'di ba? At kung sa Asia man lang, sana, talagang ano na 'no, ibigay na ito sa Philippines, 'di ba? Kasi kung sa Thailand ito, parang obviously naman, 'di ba, parang obviously na magiging luto 'yun, 'di ba, obvious na obvious. Pero kung karapat-dapat naman talaga, kumbaga kung deserving naman talaga ang Thailand at magpe-perform ng bonggang-bongga, ibigay na sa kanila, 'di ba? Pero kung ayun nga lang, ang disadvantage lang kung ibibigay sa kanila tapos home court yung host country, talagang magkakaroon ito ng kontrobersya, 'di ba? Magkakaroon ng mga issue-issue, 'di ba? Anyway, I'm so excited sa Miss Universe 2025. I'm very, very excited kasi ayan, fully booked na ang lahat ng ating mga ticket and actually, um, anong tawag dito? From hindi, Miss Universe Philippines and then ang sunod nating ano tawag dito, pupuntahan ay yung Miss Grand International at saka Miss Universe, 'di ba? Excited na makiyaw, 'di ba? Ako I'm very excited and then of course, pupunta ka ng Phuket, ang tagal ko nang hindi nakapunta ng Phuket, Parang siguro the last time na nagpunta ako ng Phuket, I think, if I'm not mistaken, I think 2019. So yun yung pinakahuli. So before yan ng ano, ng pandemic 'no. So ayun, nami-miss ko rin ang Phuket, maganda rin diyan. Marami ring masyasarap diyan. 'Di ba? Anyway mga buweks, eto na 'no, nakakaloka naman ito, ayan. Alam ko maraming nagtatanong sa inyo, ano masasabi ko? Nagtatanong kayo sa social media, sa Facebook, kung mini-message niyo ako, kahit sa Instagram 'no, kung ano yung masasabi ko kay Diamante. Kung sa tingin niyo hindi ko 'to gagawan ng vlog, gagawan ko talaga siya, naunahan niyo lang ako 'no. But anyway, hinihintay ko kasi ito kasi nung last year gumawa ako ng ano, hindi pa konti pa lang yung ano ko nun, mga subscribers ko 'no. So gumawa ako ng content yung sa ating pambato doon sa Hispano-Americana 'no, Reyna Hispano-Americana na si Michelle 'no. So, well nag-second runner up siya 'di ba, ang ganda ng ano niya. But anyway, hinihintay ko 'to kasi itong part na 'to kasi gumawa ako ng content yung kay Indo 'di ba, kasi nga
binabash si ano yung ating kandidata, tapos mas magaling daw si Indo, ganyan-ganyan, sa Reyna Hispano-Americana. So, gumawa ako ng vlog, di ba? But anyway, ayun, yung last year na yun, si Indu, parang something funny talaga, no? Yung kanya mga bugahan doon. Talagang kinukumpara nila kay Michelle Arceo. But anyway, since nagtatanong kayo at talaga namang pinipilit nyo kung gawan ito ng vlog, gagawin ko na talaga, no? It meant to be din naman talaga. Planado ko to. Hindi ko lang alam na kahapon pala nangyari itong closed door interview nila, no? But anyway, bago natin ito simulan, ayan nga, yung ating mga syupit bahay, sinasabi na hindi daw pamalakasan ng ating kandidata. Lalong-lalo na sa mga bugahan nito dito sa kanyang closed door interview. Di ba? Sinasabi daw na hindi tayo mananalo, na mapapa-imbornal tayo, pasalamat daw tayo at hindi daw nagpadala ang mga Indo ng kandidata ngayong taon dito sa Reyna Hispano-Americana dahil daw kung nagpadala sila, wala daw paglalagyan ang ating kandidatang si Diamante. Diba, nakakaloka itong mga Indo na ito. Hindi daw pang malakasan, wala daw maibuga ang ating kandidatang si Diamante dito sa closed door interview. Nakakaloka talaga itong mga Indo na ito, no? Parang lahat na lang gagawin nila, sasabihin nila para lang masira ang ating yung kumpiyansa ng ating kandidata, 'di ba? Kahit nasa ang international beauty pageants, 'di ba? Anyway, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na si Diamante mula pa lang nang dumating ito sa bansang Bolivia, no? For Reyna Hispano-Americana. Talaga namang nakitaan natin ng super high caliber, no? Hindi lang 'yan, bukod sa kanya mga pasabog na alam mo yung pasarela sa swimsuit, 'di ba? Tapos yung sa kanilang mga runway show doon, ganyan-ganyan sa kanilang mga ambush interviews. Talaga naman nakikita natin pati na yung kanya mga OOTD na talagang pinaghandaan ito ni Diamante, di ba? Kaya nga lang nagkaroon ng closed door interview. So ngayon, dahil yan, kahapon, at naka-live nga yan, no? Syempre marami tayong mga syupit bahay na nakapaligid, no? Talaga namang parang they are keeping an eye, no, dito sa ating mga pambato, hindi lang kay Diamante, no, yung mga mata talaga nila, talagang nag-aabang, kumbaga, titig na titig, di ba? Tama ba yun? Sa ating kandidatang si Diamante, kahit lang hindi dito sa sa Reyna Hispano-Americana, kahit na sa anong international beauty pageants, no? Obviously, itong mga syupit-bahay natin ay talaga namang tayo yung kanilang, kumbaga yung Philippines, yung standard of beauty queen nila, 'di ba? Kaya ganyan sila, 'di ba? So ang ginagawa nila puro negative yung mga sinasabi, pero bakit nga ba nila nasasabi 'yon, 'di ba? So titingnan natin ang closed door interview ni Diamante para naman malaman natin kung talaga bang hindi bumuga ng bonggang-bongga si Diamante. Panoorin natin ang kanyang closed door interview. Now na, 'di ba? Hola, tengo regalos para todos. 10 sobre 10. So these are dried mangoes from the Philippines and calesas, which are a symbol of our shared heritage with Hispanic culture. Ok, ya empezó. Bueno, Hola, soy Diamante y represento las Filipinas. ¿prefieres en inglés o en castellano? Prefiero en inglés. Okay, as a Philippine, you have a lot of roots, Spanish roots, no? Sí. What do you think about that connection between Philippines and the Spanish root? So we have a deep cultural connection with the Spanish and the Philippines. Currently in the Philippines, we share faith, so we have our belief in God. We share the same love for our family, and we are also very hospitable like the Latinos as well. Why do you deserve to win? Oh, I love this question. Always this question. Well, I stand here as a bridge between the two cultures of Hispanoamerica and Philippines. And I want to be a testament that you don't need to speak the same language to create deep
cultural connection. So, for example, me here in Reino Hispanoamericana, I don't speak Spanish. But I felt the love of my sisters, of the organization, and the Bolivians here in Bolivia. And I want to show that you can also use, for example, our shared love of music. And as a singer and a musician, I want to show to everybody that you can use music as well to connect with everybody and use it to show the love of, for example, the Filipinos to everybody. What's your favorite song? My favorite song is Don't Know Why by Nora Jones. Can you sing a little bit? Oh, of course! How much do we have? ¿Cuánto tiempo? 40 seconds. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Bravo, Lía Salonga. Muchas gracias. In one word, describe yourself in one word, because we're finishing. In one word, I would say compassionate. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Alright. So, ayan ang performances, di ba? Dami talaga. Performances ni Diamante sa katatapos lang na Reina Hispano-Americana Closer interview. Una sa lahat, ang ganda-ganda ni Diamante, ang ganda ng kanyang OOTD dyan, yung kanyang suot. Ayun, and kitang-kita mo naman talaga na laban si Diamante, di ba? Sa kanyang aurahan na. Tapos, ayun nga, binabash tayo ng ating mga shupitbahay na sinasabi nila bakit daw yung Philippines, lagi may ganito, may mga binibigay na ganyan-ganyan, no? Yung mga paayuda, no? Like yung dried mango and everything. Well, for me, ang masasabi ko dito, parang isang ano lang, kasi di ba tayo, kumbaga tayo mga Pilipino, yung salitang hospitality, di ba? So, pinapakita ni Diamante sa pamamagitan ng ganyan or yung kahit na iba pa mga kandidata na I don't know kung kanino nagsimula yan, kung kay Roberta Tamundong ba sa Miss Grand International, and then ayan na rin, no, sino ba sumunod dyan? Si Michelle Arceo, kung hindi ako nagkakamali, and then si CJ Opiaza, tapos nga itong si Diamante. Yan yung mga natatandaan ko, no? And Michelle Arceo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, nung last year. Well, maganda yan. Maganda yung nagbibigay-bigay ng mga ganyan-ganyan, no? Tapos, parang pinapakita mo yung spirit of being a Filipino or Filipina, di ba? Sa ibang lahi, di ba? So, parang nagiging nagiging isang malaking issue sa mga shupitbahay natin, lalo na yung mga Indo na may paandar, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Or pasipsep, no? Mga ganon-ganon. Well, to be honest, maging totoo lang tayo, no? Yung mga sinasabi ng mga Indo, minsan kung iisipin nyo, medyo may katotohanan din minsan, no? Kasi bakit ba tayo nagbibigay ng ganyan? Siyempre, kahit na papaano, parang alam mo yon, parang ma-feel ng mga nag-i-interview na, alam mo yun, ano bang tawag dito? Yung gagaang yung loob nila sa'yo. So, parang, in a way, parang pasipsep. Parang gano'n, no? Which is, totoo. So, let's just accept that, no? Well, for me, personally, parang ako, kumbaga, hindi mabenta sa akin. Yung part na yon, yung nagbibigay-bigay na mga, anong tawag dito? Yung mga ganyan-ganyan, no? I don't know. Hindi ko siya, kumbaga, hindi ko siya nagugustuhan ng, alam mo yun, ng bonggang-bongga. And hindi ko naman sinasabi na bad boy or whatsoever. Parang yung kandidato natin, parang you doesn't have to do that. Parang gano'n, no? I don't know kung bakit nagtuloy-tuloy na yung mga ganito. Kaya tuloy, nababansakan tayo ng mga kapitbahay natin na pasipsip, no? Yung mga ganyan-ganyan. Although magandang strategy, on how to show yung mga Pilipino ay talaga namang, alam mo yun, yung hospitality na tinatawag, pinapakita natin sa ating mga, pinapakita natin sa
ibang lahi, no, sa mundo ng pageantry. Sa mga judges, yung mga ganyan, kila Papa Nawat, iba yung mga ganyan. Pero sa akin, I don't know. Hindi ko siya feel, sa totoo lang, no? Maraming paraan para maging ano tayo, no? Ipakita natin yung hospitality natin. Pero yung ganito, parang, yung kay Roberta Tamundong, medyo okay pa. Pero yung sumunod-sunod na, nagkaroon na ng sunod-sunod, no? Parang medyo, ano na ako, parang may umay factor na, sa totoo lang. But anyway, congratulations kay Diamante. She's so beautiful. Napakaganda niya dito, no? And yung damit niya. And then, sinasabi nga ng mga kapitbahay natin, no, na hindi bumuga si Diamante at hindi nito nasagot ang tanong. Okay. Well, for me, sa kanyang mga answers sa question, so dalawang questions yun, no? So, ilang beses ko siyang inulit-ulit and sabi ko, titingnan ko nga ganyan. Kasi pag una ko yung napanood, kumbaga, pag, alam mo yun, alam mo yung mga bugahan, mga buweks, yung mga Mala Iliana Maria Aduana, Catriona Gray, mga ganyan, di ba? O kaya, Winwin Marquez, parang, kontento ka na sa narinig mo. Pero pag hindi ka kontento, parang gusto mo siyang ulit-ulitin, no? So, that's what I did. To be honest, nasagot naman ni Diamante yung mga questions, no? Nasagot naman. Kasi kung hindi nasagot, tikom ang bibig niyan, di ba? Pilosopo. But anyway, nasagot niya yung tanong. But then, yung mga sinasabi ng mga Indo na, anong tawag dito? Hindi gumamit ng mga bigating words. No, ganun din yung ating mga kababayang Pilipino, to be honest. Ganun din yung sinasabi nila. Tapos may mga nagtatanggol naman kay Diamante na kaya hindi na ito gumamit ng mga malalalim na salita kasi nga para mas maintindihan ng mga judges, no? Para alam mo yun, yung mga vocabulary words baka hindi nila alam. So sa part na yun, hindi siya benta sa akin. Hindi siya benta sa akin na parang, hindi siya gumamit ng ano para mas maintindihan ng mga judges. Hindi siya benta sa akin. Kasi I believe, kahit na gumamit si Diamante ng mga malalalim na, alam mo yung mga vocabulary words, ay yung mga judges naman na yan, hindi naman sila mga syunga-erts, di ba? Kumbaga, nakikita naman natin na yung mga judges nag-i-Ingles. At kung gumamit man si Diamante ng mga malalalim na salita, no? Yung mga malalalim na bugahan like vocabulary words or highfalutin words. Definitely, etong mga judges na ito, i-check nila yan for sure. I-check nila yan sa Google or sa dictionary, di ba? So, naniniwala ako na hindi excuse yung hindi siya gumamit ng mga malalalim na vocabulary words para mas maintindihan nung mga judges. But anyway, si Diamante, alam ko, during the Miss Universe Philippines, pag bumubuga siya, in fairness naman sa kanya, may mga part na, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung kay, ano tawag dito, kay Thailand Girl, di ba? Yung nagtanong si Thailand Girl sa kanyang, sa ano yun sa Sultan Kudarat, di ba? Tinanong niya yung mga candidates. Si Diamante, yung isa sa may pinakamagandang na isagot doon. Kaya lang si Diamante kasi parang pag sumasagot siya ng tanong, she started it weak and then is strong, ended up weak. Parang ganun. Or she started to answer the question, parang ano naman, strong and then weak and then ended up strong. So, ganun. So, may inconsistency sa pagsagot ni Diamante. But still, si Diamante, nakakasagot siya talaga. Pero yung sinasabi ng mga syupitbahay natin, mga kababayan natin na hindi ganun anong tawag dito, hindi ganun kapalakado yung sagot niya. Well, unfortunately, I have to agree. So, ito po ay honest opinion lang. Alam niyo, hindi ako bias sa mga ganyan-ganyan. So, sa mga bugahan, no? Si Diamante, obviously, mula nang tinanong siya sa first question, nakita ko na yung kaba niya. Naramdaman ko na. May nginig yung boses niya. And then, unang tanong pa lang, unang sagot niya pa lang, tumitingin-tingin na siya kung saan. Hindi siya nag-eye to eye contact sa nagtatanong. So, tumitingin siya, pero iba kasi yung eye to eye contact eh. Pag eye to eye contact, titig ka lang doon sa nagtatanong. Pero, iba yung parang, hindi natin pwedeng sabihin na eye to eye contact na yung parang tumitingin kang gano'n, tapos titingin ka sa ibang gano'n, yung gano'n, di ba? Parang tumitingin-tingin ka kung saan.
And then, yung parang ganun siya na ganun, no? Minsan kasi yung mga ganun-ganun, yung mga, ano tawag dito, sign language, no? Hand gestures. Isa yun sa mga senyales na parang, alam mo yun, may kaba, di ba? So, pero hindi lahat. Tulad ko, nagsasalita ako, ganun ako ng ganun. Kasi, nakasanayan ko na siya, di ba? Kahit naman kasi yung mga ano mga latik din pag nagsasalita yan, di ba? También de Royal Nuestra, elegante de alternativa, de Sosindor, and Aqua de Colonia, and Aerosol, di ba? Ganun sila. Parang si Marimar. Oh, seryo? Di ba? No, di ba? Di ba ganun sila? But anyway, etong idea mate, bukod nga sa ganun siya ng ganun, no? Ganun ng ganun. Pag nagsasalita siya, ano mo yung naririnig mo, yung nginig ng boses, yung kaba, no? Obvious na obvious kinakabahan siya, pero naitatawid naman niya. Naitatawid naman niya yung ano niya. Tapos yung pagsagot niya, medyo putol-putol. Putol-putol siya. So parang merong mga intervals, kumbaga intermittent siya, na kailangan niyang pag-isipan talaga, which is good, no? Pero, kung ako yung tatanungin nyo, sa mga bugahan ni Diamante, na itawid. Kasi yung mga sagot niya dito, very basic. Nothing special, parang ganun. Kumbaga may ilalalim pa. So for me, bottom line, sa analysis ko, sa review ko, no, sa kanyang closed door interview is, hindi naman siya very, very weak. Pero, yeah, hindi siya powerful. Yung mga sagot niya is weak. Ibig sabihin, they are weak, no? Hindi naman yung very, very, very weak. Kasi, marami ka pang pwedeng sabihin di ba? Marami ka pang pwedeng ibuga, no? So, ayun lang. Yung mga sagot niya is, kumbaga, they are very basic and nothing special. But at least, naitawid niya. So, yun yung importante. Kumbaga, hindi siya napaimburnal katulad ni Indu, di ba? Nung last year, kung ano nung pinagsasabi, di ba? At saka maganda kay Diamante, di ba yung umpisa pa lang, nag-Spanish na siya, di ba? Yung buga niya, nung umpisa. Tapos nagsalita yung isa sa mga judges. Tapos, sumagot din si Diamante. So, kitang-kita mo na si Diamante ay, kumbaga, pinag-aralan niya talaga yung Spanish. And she was very honest na, alam mo yon, na yung gagamitin niyang salita ay English. Kasi, hindi niya naman kabisado hindi naman siya fluent sa Spanish, no? Pero at least, nung sumagot sa kanya yung isa sa mga judges, naintindihan niya at alam niya yung isasagot niya sa salitang Spanish. Hindi katulad nung Indo nung last year. Kumbaga, nagdudunong-dunungan, ganyan-ganyan, nagbibida-bida. Pero, nung siya na yung tinanong nung judge, di ba, hindi na alam yung ibubuga, di ba? So, yun yung malala, di ba? Yung parang nagbibida-bida ka. So, ayun. But anyway, as for me naman, nakikita ko dito na natutuwa naman kay Diamante yung mga judges kasi nga, tignan nyo naman, pinakanta pa siya, di ba? At saka nakita nyo naman si Miss International, di ba? Miss International title holder from Venezuela. Talaga namang nakatitig sa kanya, nakangiti sa kanya, tuwan-tuwa pati yung mga judges at pinakanta pa siya, di ba? Sana makadagdag yun sa points niya, di ba? So, ayun lang, nakikita ko pa rin kay Diamante, kahit na dito sa bugahan niya, naitawid, no? Hindi naman ganun, ibig sabihin hindi powerful yung naibuga niya sa closed door interview. And obviously, kinakabahan talaga siya. For sure, ramdam yan ng mga judges. Nakikita ko na malakas pa rin yung laban natin sa Reina Hispano-Americana. Dahil sa mga materyales na ipinapakita ni Diamante sa laban na ipinapakita niya, from the beginning na tumapak siya doon sa host country sa Bolivia, ay nakikita ko na talagang laban na laban si Diamante. At nakikita ko na talagang magpe-penetrate tayo hanggang sa huli. Kaya tayo mga Pinoy, let's just support Diamante sa kanyang laban dito. Tomorrow na yan. Kung hindi ako nagkakamali, 9 a.m. sa Philippines. So, 12 noon dito. So, panonoorin natin yung bukas day off ko, diba? So, sabay-sabay nating suportahan tayo mga kababayan Pilipino ang ating pambato sa Reina Hispano-Americana sa Coronation Night. Tomorrow na yan, diba? Na si Diamante. Ay, diba? Ayan. Anyway, mga buwaks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinioin. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buwaks, and I love you all. Bye! See ya!